Vice President Sara Confidential Fund ay pinulitika dahil single out ang pag-usisa sa liquidation nito. Marami ang tumanggap ng confidential fund. Bakit si Vice President Sara lang ang inusisa? Ito ang video clip ni dating Senador Ping Lacson. Sa akin naman, ang nakita ko, hindi naman binulsa ni Vice President Sara kasi sinabi rin nung si Acosta, di ba, na binigay nila doon sa mga superintendents na sa tingin niya nag-aabono ng sarili nilang pera sa ano. Kaya lang, meron yung procedure na dapat sundin dahil ang mukhang violation na nakita rito, bakit sa mga personal account pumasok yung na-disburse. So, matter of procedure. Pero sa akin, yung basic na binulsa ba ni Vice President Sara yung halimbawa 9 times na 25,000 pesos na tanggap ng isang superintendent. So sa akin, ang bottom line, binigay naman doon sa mga kinaukulan. Kaya lang, hindi naman pare-pareho yung pagka-distribute. Well, discretion naman yon ng head of agency kung inakala niya na yung mga napili lang nila, yun yung hindi naman out of favoritism, kung hindi dahil sa yun ang mas nangangailangan, yun ang nakapag-abono. Kung anong araw, kinwestiyon namin yung bakit yung Philippine Racing Commission, merong intelligence fund, may confidential fund. Bakit kailangan yung mga kabayo, meron pang intelligence fund. So tinanggap namin yun. Yeah, so tama yun. No, dapat talaga higpita kasi hindi naman natin pag-uusapan dito thousands of pesos. Ano? Ito ay video clip ni dating CUA Commissioner Guanzon. Bakit sila may confidential fund na almost or more than 60% ng debt, country is in debt, more than 60% of the gross domestic product, 14 trillion debt. Tapos, magko-confidential fund kayo ng 2.1 billion sa Office of the President lang. Bakit mag-confidential fund ng Presidente? Nandiyan naman ang confidential fund ng Army, ng military, ng police, that he is the commander-in-chief. Bakit kailangan pa niya mag-confidential fund? Intel fund. Iba ang Intel fund sa confidential fund. What's the difference? The difference is the intelligence fund is for military, and you're okay with that? Bodies. You know, and with the amounts, you're okay with the amounts? It's necessary, you know, but it's how they spend it that's objectionable. The confidential funds are called as such because they are appropriated for civilian agencies. So for example, last year, the Department of Transportation had around 30 million. The Department of Social Welfare had 30 million. I mean, who are you going to entail in the DSWD? Ito, masaya. Kasi now, the House of Representatives, dati, kandara pa sila. Bigay kay BP Sara ng, no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Pero, hero ba kayo? Hero? Ha? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman eh. Baka naman politika lang yan. Labi ang mga tao ngayon ha. Kaya bumagsak yung ano nila, rating nila. Grabe na inflation, grabe na ang rising prices, 60% or more of the GDP ang utang. O baka gusto niyo matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin na halos hindi na tayo makabili ng bigas natin. So in that context na poor ang country naton, mag-intel fund, confidential fund pa kayo na hindi namin alam where you spend it. Even mayors have confidential funds. Napakaliwanag na ang tumanggap ng mga confidential fund ay Office of the President, 2.1 billion, National Horse Racing Commission, Department of Transportation, 30 million, Department of Social Welfare and Development, 30 million, at mga mayors. Kung in aid of legislation, ay dapat pinatawag ang lahat ng tumanggap
ng confidential fund at inusisa nila kung paano niliquidate hindi lang si Vice President Sara. Ito ang video clip ni Congresswoman Luestro. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So, while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel La Chica po. Sino po ba si Colonel La Chica? Si Colonel La Chica po ay, siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. At ano pong ginawa nyo dito sa pera? Nirelease ko sa kanya ang 125 million at pinareceive. Do you trust Colonel La Chica? I trust Sir La Chica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na si In Ma'am other Inday Sara. words, the only reason why you're giving your trust to Colonel La Chica is because of the instruction of the Vice President. Yes, Tama po ma'am. ba? Yes, ma'am. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel La Chica. Yes, ma'am. Sa takbo ng kanyang mga tanong ay pinipressure si SDO Gina Acosta upang maikunik si Vice President Sara sa alleged corruption ng 125 million confidential fund. Consistent ang pahayag ni Special Disbursement Officer Acosta na ang 125 million ay ibinigay kay Colonel La Chica for intelligence projects. Sa usapin ng intelligence projects, ang Intel personnel ay gumagawa ng Case Operational Plan o COPLAN. Sa COPLAN, ang civilian agent ay codename o aliases ang identity. Ang nakakaalam lang sa true identity ng mga agent ay ang agent handler. Nagpapatawa itong mga congressmen na nag-verify pa sa PSA kung ang pangalan Mary Grace Payatos ay nakarehistro. Alias nga dahil confidential. Dapat sumangguni muna sila kay Congressman Acop dahil eksperto ito sa usapin ng intelligence projects. Masampa raw sila ng impeachment complaint dahil betrayal of public trust dahil gumamit ng mga aliases. Allowed ang codename at aliases upang itago ang identity ng mga agent o deep penetration agent. Dapat inusisa kung ang paggamit sa confidential funds ay natumbasan ng sapat o hindi sapat na intelligence accomplishments. Kung hindi natumbasan ng sapat, ay posible na korap na dapat panagutan nila. Ngunit hindi ginawa ang pag-usisa dahil ang intensyon nila upang sirain si Vice President Sara at si Colonel La Chica. Maliwanag na pinulitika ang confidential fund at ang nasa likod nito ay si House Speaker Martin Romualdez.